And so we will proceed to number 2. What is our proper response or responses to persistently and blatantly disobedient brethren? Pati patay yung electric fan, malamig na. Okay? So, ano yung mga responses natin dapat? Okay? So, isa sa mabigat na, review lang to, no? Isa sa mabigat sa loob natin bilang isang mananampalataya yung una, magdisiplina ng brethren. Pag magdisiplina, halimbawa, katulad nung kung sana, bago pa nangyari yung kay Sister Jonabel, she will be under discipline. But actually, she is under discipline, but not like the discipline of, proper, dun sa blatantly disobedient brethren. Hindi siya katulad nung, ng pagdidisiplina. Kasi pag may pagdidisiplina, alam niyo yung pagdidisiplina minsan, may dalawang may disadvantage saka may advantage. Advantage to ma-restore siya, maibalik. Ang disadvantage, marami ang, as I observe, marami ang percentage ng mga nadidisiplina hindi nakabalik. Hindi na din nakayanan yung temp ng mundo. Pero meron din namang ibig sabihin, hindi ko sinasabi lahat na nadidisiplina hindi nakabalik. Merong mga nadidisiplina nakakabalik. Sabihin, nakita yung true repentance sa kanila sa ginawa nilang pagkakamali. Sino lang ba yung mga didisiplinahin? Ang didisiplinahin ba natin yung mga, of course, yung didisiplinahin natin, yung church member, hindi yung mananampalataya. Hindi yung hindi mananampalataya. Okay, pag mananampalataya ka na, pag ikaw ay may nagpapatuloy sa dati mong ginagawa, sabihin, you are to be disciplined. Madidisiplina ka. Pero itong case kasi na ito, ano yung proper, ano yung maayos na tugon sa isang matigas na pasaway na mananampalataya o na kapatiran. Una, binanggit diyan, withdraw from them. Okay, withdraw from them. So, ang ginamit natin diyan, kung babalikan natin yung ating simula, yung 1 Thessalonians ba yun? Sabi dito, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. And of any man obey not our word by this epistle, not that man, sabihin, mark that man, o kaya parang tuldukan mo yan. Ang tao na yan. Markahan mo yan. Huwag tayong makisama sa kanya and have no company with him. Diba? That he may be ashamed. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. So, yung binanggit po sa ating passage, proper responses to persistently and blatantly disobedient brethren is that withdraw from them. Okay? Ibig sabihin, keep away. Lumayo tayo wag tayong, sabihin, pag may company na, wag tayo sa kanila. Ibig sabihin, i-withdraw natin yung sarili natin sa kanila. Pangalawa, have no company with them. Okay? Wag tayong makisama. Ito yung mga pinakamahirap na responses, withdraw, company, lalo na pag malalim na ang inyong samahan. Diba? Pero pagdating sa Panginoon,
kailangan natin gawin yun. Okay? Pagdating sa prinsipyo ng Biblia, kailangan natin gawin yon. Yung withdraw, yung wag tayong makisama sa kanila. Siguro pag nagkasalubong kayo, maliit lang naman ang mundo eh. Minsan, di ba, nagkakakita nga kayo. Yung kaklase mo nga, hindi mo alam, nandito pala. Nagkita lang kayo, uy, batchmate. Diba? Mga batchmate ba? O yung tawag dito, yung kaparehas kayo ng school, ang tawag dito. Hindi, yung, mayroong isang terminology doon eh. Alma mater. Ayan, ka-alma mater yan. Diba? So, sabihin, kita kayo, di ba? Pero sa liit ng mundo, hindi ko naman sinasabing hindi mo siya pansinin. Hindi rin sinasabi ni Apostle Pablo na huwag mo siyang pansinin. Ibig sabihin, huwag mong ayunan yung kanyang ginagawa. Pangalawa, lumayo ka sa kanya, dumistansya ka. Okay? At kasi ito, to the point na merong binanggit dito si Pablo na yung bang i-admonish mo siya as brother. Halimbawa, pag-pray natin. Diba? Sabi nga ni Pablo sa Corinto, sa 1 Corinthians chapter 5, pag-pray natin siya na nawa ay magkasakit na lang siya. Ibig sabihin, ibigay na kay Satan yung kanyang physical. Magkasakit siya. Para sa ganon, yung blatant, yung persistently na papatuloy at matigas at pasuway na mga kapatiran o brethren, ang reason kasi, ang purpose kasi ng separation is to pressure a sinning brother to repent. Diba? Ba't kaya hindi na ako pinapansin ni Brother Raymart? Sa kanya, brother pa rin, pero sa atin, hindi na natin sila dapat tatawagin brother or sister. Diba? Okay? Kasi ang utos dito is tatanggalin siya yung pangalan niya sa list of brethren. So, sabihin, ituring mo siyang unbeliever na lang, na kaibigan. Okay? Di ba masakit yon? Sino sa inyo yung hindi nasasaktan pag gano'n? Lahat tayo nasasaktan, lalo na matagal nang kasama sa church. Di ba? Hindi naman natin sinasabing katulad ng ginagawa itong INC, di ba? Anong ginagawa nila? Tinitiwalag nila, di ba? Pag tinitiwalag nila, anong ginagawa nila pag tiwalag? Hindi na yata, totally yun. Disband siya. Ban siya sa lahat. Hindi siya pwedeng Okay? Ito, may chance pa. Pagka siya ay nag-repent. Ibig sabihin, baka kasi yung una, hindi talaga siya, ibig sabihin, totally, mag-confess siya ng kanyang faith kay Jesus Christ. Kasi baka kasi yan ay may tendency, dito kasi ang issue dyan. Baka kasi ang tendency, kaya siya nagpapatuloy doon. Hindi talaga siya wala talagang real conversion na naganap nung siya ay nag-pray. Walang real conversion, walang totoong yung conversion sa Tagalog, pagbabago, pagtanggap na naganap. Parang ganito. Kasi ang babae, pag nagmahal yan, siyempre, majority ng mga babae, may pakipot, pa yan eh, pakipot mode pa yan eh. Diba, hindi mo na yan. Antay mo nang manuyo ka ng ilang 5 years, diba? Pakipot pa yun eh. Pero actually, deep inside, meron na yun. Okay? Ganun yun eh. May pakipot, ba yung tawag dito? Pakipot, okay? Pero, nandun na yun sa kanyang puso. Meron kasing ganito eh.
yung bakit minsan walang totoong naganap. Yung sa lalaki, hindi totoong yung halimbawa, hindi totoong tinanggap niya yung babae. Kaya mo, marami ang mga nagmahal na lalaki, tas nakuha yung gusto sa babae afterward. Wala na. Kasi hindi totoo yung pagmamahal na yun. Correct? Tapos na eh. Okay, hindi totoo yung pagmamahal yun. Bakit kung totoo ang pagmamahal yun, kahit na hindi pa sila kinasal at pwede niyang baguhin, may chance na itama yung mali, magpapakasal siya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na sila ay tumanda na kahit, iba lagi nga yun naririnig kahit maputi na yung buhok nila. Yung sumpahan kapag kinakasal, diba? Yung pinakahuling linya na sasabihin ng both parties, both na ikakasal, till death do us part. Diba? Kasi kung totoong pagmamahal yun, totoong may tanggapan sa dalawa, yung both party, sabihin, hanggang sila'y tumanda, hanggang sila'y mawalan ng ngipin, diba, pumuti ang buhok, maraming wrinkles na, diba? Nagkaroon ng osteoporosis ba yun? Diba? Correct? Tapos puro pustiso. Pag tumatawa, nahuhulog yung pustiso. Correct? So, ibig sabihin, mga kapatid, ito kasing issue dito eh. Bakit persistently and blatantly disobedient siya? May tendency hindi talaga siya ligtas. Hindi ko sinasabing walang sinabi ang Biblia ng ganun. Kaya tayo nag-aaral kasi nga bakit maraming mga mananampalataya merong mga nagsasabi they were Christian but pagka sila ay dinidisiplina, nagpapatuloy pa rin sila. Kaya nga merong sinabi si Apostle Paul, okay? Sabi niya, "Note that, brethren, note that man." Okay? Yung tao na yon, markahan ninyo. Okay? Bakit? Pero hindi sinabi ni Apostle Pablo na wag na siyang, ibig sabihin, wag siyang i-admonish. Kasi sinabi nga niya, di ba? Admonish him as what? A brother. Ano yung reason ng admonition? To restore. Panumbalikin siya. Okay? Panumbalikin siya. So, again, there's no clear or specific that man na sinasabi dito, either he is a real believer or he or she is assuming. Okay? Yun yung purpose ng separation at yun yung purpose ng tinatawag na discipline. Kaya yung church na ito, nagdidisiplina tayo. Okay? Pero sa mga edad nito, hindi pa pwedeng disiplinahin ito. Okay? Parents ang magdidisiplina sa inyo. Okay? Pero ang church hindi pa. Until ma-reach nyo yung proper age, na pwede na kayong disiplinahin. Kaya ngayon pa lang, kayong mga juniors, okay? Huwag kayong maging insubordinate. Always respect the authority. Respect the elders. Okay? Pagka kayo nagpatuloy, halimbawa, naging kaugalian nyo yung ganun, maniwala kayo, merong magdi-disrespect sa inyong junior sa susunod na panahon ninyo. At sasabihin mo, tigas-tagis ang ulo mo. Ikaw nga, tigas ang ulo mo, hindi ka nagpadisiplina. Diba? Ituro mo sarili mo, tigas ang ulo mo. Alam nyo, is a way minsan to rebuke. Look at others. Don't get mad at them. Get mad at yourself.
Kausapin mo sarili mo, bakit kaya yung anak ko hindi ako sinusunod? Kausapin mo sarili mo. Baka hindi mo dinidisiplina, hindi mo tinuturuan yung anak mo na maayos. Minsan, din ako eh. Okay? Kinakausap ko din sarili ko. Instead of that I get mad of them, I should ask myself. I'll talk to myself. Why? Sometimes, pag nagtuturo tayo even sa school, diba? Ano dapat yung nagtuturo? The teacher must be what? Characterized and a model of a good characters. Model of good characters. Okay? Not just to show off. Hindi lang panlabas. Both inside and outside. Okay? So, para ibig sabihin, bakit pa napan tayo sa discipline pala? Okay? Kaya ang church natin, nadidisiplina mga kapatid. Ito yung purpose ng pagtuturo ng separation. Last Sunday, sabi ni Pastor Noel, wala na raw siyang ibang mga ka-fellowship. Hindi naman din sila ganun kadami na member. Bakit? Maraming umaalis sa nila, umaayaw sa separation. Kasi nagtuturo din sila ng separation. So, ibig sabihin, marami ang ayaw ng gayetong doktrina. Kasi gusto sitting pretty lang, gusto walang sabihin, hindi aatakihin yung kanyang kasalanan. Okay? Ibig sabihin, ayaw niya may nagbabawal sa kanya. Kung ayaw na may magbawal sa iyo, sabi niya, kung ayaw nyo, umalis kayo. Sabi niya, the door is open if you don't want to submit to this church. And the door is open if you want to follow and to be submissive first from God and from the teachings. So, yun lang naman yun. Okay, halimbawa, si Brother Raymart, ayaw niya ng pagtuturo natin dito, he is free to go. Okay? Ang trabaho natin is to teach what is biblical that can help us, that we may be benefits on it. Okay? But if you don't want, you are free to go. Kaya ituloy natin siguro sa next year na lang, yung ating constitutional, yung church bylaws. Kasi nandun, halos nandun lahat yung tinuturo natin, yung stand natin, yung ating mga do's and don'ts ng church. Diba? Amen? So yun, katulad ng nung mga church, mga Baptist na nag-attend sila dito. Pinakausap ko na sila. Sabi ko, ganito yung tayo namin, ganito yung ating gagawin. Now, if you don't want to continue here, go ahead. I'm not after attendance. I'm after quality. Kasi at the end of the day, sino magbe-benefits kung tayo nakikinig? Diba? Kami ba ng mga nagtuturo? Kami ay nagbe-benefits o may disadvantage kaming tagapagturo. Wala kayong pananagutan sa akin. Ako may pananagutan sa inyo, sa Diyos. Pag nagturo ako ng mali. Okay? So ano yung purpose? To pressure a sinning brother to repent so that he will be put to shame. Yun ang sinasabi yan. Para ma-pressure siya, siguro mali talaga yung ginagawa ko. Kailangan, magsisisi ako, babalik ako, pagpapadisiplina ako, tatanggapin ko lahat ng ipapataw sa akin kung ano yung dapat yung gawin para ako yung makabalik sa Diyos. Don't you know that twice I'm being disciplined by the church? 2 beses ako ng disiplina. Okay? So I accept the discipline because it's my fault. I accept it, not unless immorality. Okay? Hindi na ako tatayo dito. Ipaubaya ko lang kung sino yung marangal na nagtuturo na tinawag ng Diyos. Okay? So, yun yung So,
Believers can be tempted to avoid this God-ordained provision for repentance. As I said, marami ang mga dinidisiplina na hindi nakakabalik. One of that. Isang may, ewan ko, kung kailangan si Ivan, under discipline yun eh. Pero hindi niya inano yung kanyang disiplina. O saan siya ngayon? Nagpatato, naging Muslim. Diba? Hindi niya he don't serve the discipline. Hindi niya na i-serve yung hindi niya tinuloy yung disiplina. O ano saan siya ngayon? Di ba? Marami akong mga hinawakang under discipline noon na hindi nakabalik. Meron din naman nakabalik. Kasi pressure yun eh. Yan yung tinatawag na matitempt sila to avoid this God-ordained provision. Kasi ito yung gusto ng Diyos, bakit may discipline. Kaya dapat yung nagdidisiplina, una, aware siya, pangalawa, dedicated siya. Kasi pag hindi siya dedicated, makakabalik nga siya ng at the same. Pero kung dedicated siya, talagang ino-nurture yun. Sasama sa prayer sa gabi-gabi, bawat may ginagawa yun. Kada gabi, may prayer time sila, may Bible reading, check yun, tapos yung attendance sa pag-attend sa church, dapat lagi siyang nasa church. Pag wala siyang trabaho. At of course, pag may trabaho, kailangan siyang puntahan ng nagdi-disciple sa kanya. Ganun ang pagdidisiplina. Okay? Pero may tendency again to tempt to avoid this God-ordained provision of repentance. Nilagay para mag-repent. Hindi, nagiging disadvantage yun. Total, disiplinado naman ako. Ituloy ko na lang kaya. Alam niyo yun? Instead na ibig sabihin, magsisi siya, parang, total, didisiplinahin naman ako. Na lang ako, tuloy ko na lang, di ba? Parang, hanggang sa siya ay maging rebellious. Ayan, church na yan. Hanggang sa maging kalaban niya, church, may sasabihin na lang sa church. Pero pastor na yan. Di ba? So, ayun, hanggang sa isang araw, pagkitawag si pastor, wala na palang paa. Diba? Nagsisi na. Yun ang masakit doon, Brother Raymart, no? Tapos, may sakit sa baga na kasi nag-inom na siya, nanigirilyo. Tapos, sasabihin, patatawarin pa ba ako ng Panginoon? Of course naman. Kaya nga, ibibigay ng Diyos yung katawan mo kay Satan, magkakasakit ka. Yung sakit na yung hindi ka na makaka-recover. Okay? Shame is not the ultimate. Shame is a part of the process that leads to the end goal of restoration. Yun. Okay? Yung sinabi ni Paul, so that he will be put to shame. Hindi yun yung ultimate. Ito yung part ng proseso na maglilid doon sa sa tao na ma-restore siya. Okay? So, yun. And then, count not as enemy. Binanggit dun sa last phrase sa chapter, sa binasa natin, sa binasa ko kanina sa First Thessalonians, admonish them as a brother. Admonish means to warn and exhort. Sabihin mo, alam mo, bumalik ka na, magsisi ka na. That's admonish. Huwag kang magpatuloy sa ganyang ginagawa mo. Pero yung yung ibig sabihin, huwag naman yung parang wala lang. Sabihan mo siya, ipamuka mo sa kanya na yung ginagawa niya mali. Diba? Alam mo, magsisi ka na dyan sa ginagawa mo, bumalik ka. Diba? Lumuhod ka sa Diyos. Yung puso mo, ipatrabaho mo sa Diyos. Okay?
ipaayos mo sa Diyos. Wag naman yung, alam mo kapatid, namimiss ka namin. Hindi yun ang tinuturo ni Apostol Pablo. Okay? Pag ito sinabing admonish them, warn and exhort. Paano ka mag-exhort? Paano ka mag-warn? Paano ka mag-warn? Paano mag-warning ang tao, ang tatay? Last mo na yan, ha? Diba? Si Fernando po. Diba? Pag inulit mo ba yan? Si Fernando po. Tambala ka lang. Hindi. Di ba pag warning, di ba? O, Elijah, di ba? Pag ginawarning ka, last mo na yan, ha? Ganun ang warning. Okay? Meron naman, pwede naman tama yung warning. Anak, last na yan. Pag nagpatuloy ka dyan, sira ang mobile mo. O, di ba, sinira ko sa mobile? O, 3 na lang yung mobile natin, di ba? Magiging 2 na lang yun. Magiging 1 na lang. Wala akong pakialam sa presyo ng mobile. Pag hindi kayo sumunod sa akin. Kahit yung mga yan, kahit kanino yan, pagka kayo ginamit nyo sa walang kabuluhan niya, sisirain ko yan. Wala akong pakialam. Matuto ka lang. Okay? Itong pag ginamit mo itong aking nagmatigas ka, itong laptop na ito, kahit sa akin to, sisirain ko to. Marami na akong sinirang gadgets. Huwag nang dumating sa mga kapatiran. Kasi malamang yun, nahalis na yun. Nakita niyo, di ba? Pero it's a warning that you can use gadgets na wala kang nasasayang na panahon. Pwede kang mag-Facebook, go ahead. Pwede kang manood ng, hindi ko sinasabing, pwede kang mag-movies, pero tingnan mo naman yung oras mo kung may di ba? Pag may extra time ka, di ba? Correct. Pero kung buong maghapon o maghapon kang walang hindi ka productive, at wala kang ginawang, nag-mobile ka lang, nag-mobile legend ka pa, diba? Ibang usapan na yon. Okay? Use the technology for God's glory, not for your own. Diba? And again, I'm not against Facebook. In my personal conviction, I do not. But if you are able to manage your time, go ahead. But if you cannot manage your time and you make a lot of waste, then it's time for you to think. Okay? It's time for you to think. So, when you say admonish, again, is a warn or exhort. There is a question there. I thought Matthew 18 commands us to treat a sinning brother as an unbeliever. Why is it that Paul commands us here to admonish a sinning brother as a brother? Anong possible solution dyan? Matthew chapter 18, merong 4 na steps dyan. Okay, or more. Okay? Sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17 ba yun? Meron dun private confrontation. Halimbawa, si Raymart. Kinonfront ko siya, nakagawa siya ng mali sa akin. Alam mo, Brother Raymart, na-hurt ako dun sa sinabi mo eh. Okay? Mali yung sinabi mo. Narinig ko siya, Kristiyano na, halimbawa. Pero sa ganyang murang edad, hindi ko pa ina-expect kay Brother Raymart na siya. Diba? Halimbawa, si Brother Raymart matagal ng Kristiyano, pero one time, narinig ko, nagmumura siya. Ako mismo nakarinig. Kinonfront ko siya, alam mo, Brother Raymart, yung ginawa mo na yun, na-offend ako, nagmura ka. Sabi niyo, hindi private ko rin, nag-usap. That is first. Second, group, tatawag ako ngayon. Alam mo, na-offend ako ng Brother Raymart, minura ako. Tadamon. Nagdala ako ng sasama ko. Brother Raymart, ganito daw eh. That is the second. Pangatlo, you witness on,
confrontation by the church. Dadaling ko sa church. Alam niyo to si Raymart, Brother Raymart, may ginawa siyang mali, pero ayaw niyang humingi ng tawad. Okay? Ihaharap sa church yun. That's the third. And then fourth, treatment ito yung treatment na tinatawag. Ano iti-treat mo sa kanya? Unsaved person. O pag-uusapan ng deacons, o itong si Raymart Santiago ay hindi na natin kapatid sa Panginoon. Kasi hindi niya yung unang confront, ayaw niya, pangalawa, pangatlo, pang-apat, iti-treat na siya. Okay? So, yun yung mga steps. So, confrontation must be done before separating from disobedient brother or sister. Wag naman yung nagkasala siya, hindi na i-serve yung tamang confrontation. Tas agad separation agad. 'Di ba? Itiwalag agad, hindi niya alam ba't ako tiniwalag. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung anong proseso ng Iglesia ni Cristo, Kasi pag ewan ko kung ini-inform ba sila, kinakausap ba sila o ganito, tiwalag ka na kasi hindi lang yata nagbigay ng ikapu, tiwalag na . Ang alam ko ikapu, tithes. Pag hindi lang sila nagbigay ng 10%, tiwalag na. Itiwalag ka nila. Not unless kakausapin. Hindi ko lang alam kung anong proseso kasi si Brother Albert siguro nagka-INC yun . Okay? Pero yung application natin dito mga kapatid, bago natin siya wag pansinin o wag ituring na brother or sister, i-confront muna natin. Kausapin muna natin. Kaso lang, meron tayong naging issue dito. Yung unang confrontation, pumalag . Tatayuan pa ako . Magkakagulo tayo dito, Pastor. Ganun ba? Ay sige. Gusto pa niya yata akong bugbugin . Oo. Meron. Buti na lang, naging nagpakatakot ako sa Diyos . Sabi ko, kung masisira rin ang testimony ko, pag patulang ko yung ganun . Binigyan ko na nga sila ng pagkakataon, nakausapin. Ayaw pa nila. O ngayon, ayaw nilang i-serve, ayaw nilang makipag-usap. Pero pag sila bumalik dito, they should to continue to serve discipline. Okay? Pero, na-try naman natin, nung kinausap ni Brother Andre, kasi one time, coincidence, nagkita sila doon sa isang na gustong kausapin, di ba? Pinakain pa kayong Dunkin Donuts, di ba? Sino pinakain Dunkin Donuts? Sa Sahara. O ngayon, di ba? Tapos sinabi nyo, balik po kayo doon para makausap po kayo ng church. Lamang ganun. Okay? Pero ayaw nila . Sabihin, I want to deal with them properly. To confront them. But the problem, hindi tuloy, ito yung mga case-to-case basis. Hindi ko maipataw yung discipline sa kanila kasi nga, they don't want me to, ayaw nila makipag-usap. Okay, anniversary. Sana sa anniversary natin, walang lumaki ang ulo, walang pasaway, Anniversary, kada anniversary, mayroong ganun . Oo, wala. Wala, buti naman, wala na. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang practice dapat natin, before ng separation, confrontation muna. Maipaliwanag natin yung proper. Hindi tayo basta-basta nadidisiplina. Kinakausap natin siya. Okay? Para hindi tayo magkasiraan. So we separate from persistently and blatantly disobedient brethren.
Kasi yung confrontation will reveal a believer's persistency and blatancy to sin. Makikita mo naman. Parang yung ginawa nila. So actually, they were, siguro dahil because they, how many months na sila? Siguro years na, di ba? So they are already, what do you call this? Pwede na natin silang i-erase sa list ng membership. 6 to 1 year yun. 1 year na wala na. Ibig sabihin, they are no longer a member of the church. That's the importance of church bylaws. Okay? Katulad niyan, sino pa ba ang hindi, halimbawa? Sa ko na itatakal pala yan, no? The church bylaws. Okay? So, ulitin ko, ito yung magre-reveal yung yung kung magpapasubmit ba siya, mag-undergo ba siya sa discipline or hindi. Pag hindi, ibig sabihin blatantly persistency and blatancy. Halimbawa, pastor, gusto ko Gusto ko magpatuloy sa ganito. Hindi ko naranasan to, pastor. Gusto ko maranasan. Diba? Yung gusto ko maranasan paluin ng Panginoon. Sige, go ahead. Diba? Antayin ko lang na magsisi ka na wala ka ng mata, wala ka ng tenga, wala ka ng paa, kamay, wala ka ng abdo, buto-buto, bato. Ibig sabihin lahat, wala na. Antayin ko lang yun. Tapos papapray kita, ililid kita sa prayer. Yung hindi ka na makapagsalita, yung nasa ICU ka na, yung 50-50, brother ganyan, magpapray tayo, hingi tayo ng tawad sa Diyos. At kung gusto mo makasigurado na kapag bawian ka ngayon ng Panginoon buhay, sa langit pupunta, pisilin mo lang yung kamay ko, ha? O, ganun. Pisilin lang yun. Hindi na kasi, siyempre, paano magsasalita yun? May tubo na dito. Di ba? Correct? Hindi ko na pwede sasayin yun Di ba? Iiyak na lang ako. Sana nung una pa lang, nagsisi ka na. Ba't umantong pa sa ganito, di ba? Hindi ko naman sasabi, buti nga sa'yo. Pwede ko ba sabihin yung pastor ba yun? Hindi. Ang isang pastor, kahit na naging matigas yung tao, kaluluwa pa rin yun. At the end of the day, gagamitin ng Panginoon, bibigyan ng Panginoon yung kanyang katawanan na magiging way na siya ay magsisi sa Panginoon. Paano pag tinatanggap ko po kayo, Panginoong Jesucristo, bilang aking tagapagligtas ng aking kaluluwa at ng aking buhay? In Jesus' name I pray, Amen. Patay na siya. O di sa langit na siya pumunta. Pero hindi ko ibig sabihin na, gumawa kayo ng kasalanan. Tapos paano kung hindi kayo wantong sa ganon? At biglaan kayo namatay. O mahirap yun. Hindi nyo nagawa nagsisi. Haharap kayo ngayon sa judgment, sa great white thrones, judgment sa great white throne, judgment. Hindi ka pala sa langit pupunta, no? Okay lang sana kung at the judgment seat of Christ. Kristiyano yung tinutukoy doon. Ang pinag-uusapan na natin yung rewards. Ligtas ka na. Pero yung hindi assuming ka lang pala, yun ang mahirap nun. No. So, if a believer is commanded to alter his everyday social interaction with a disobedient believer, sana nandito siya, no, para marinig niya itong lesson. Certainly, a believer must never cooperate with persistently and blatantly disobedient believer to perform spiritual or ministerial work. Alala ko tuloy si Pastor Ben, tinayuan din siya. Harap-harapan din siyang tinayuan. Nakakausap ko. Tapang yun. Sasabihin, hindi naman lahat ng sinasabi ni Pastor Ben, tama. Tasaharap mo ba? Ano kayang pakiramdam niyo ba? Bagay, naranasan ko rin yun. Tinayuan din ako. Tapos sasabihan pa magkakagulo kami. Diba? Ang laki pa naman kaya papalaki tuloy ako ng ganito. Baka mamaya may kakosapin ako Oo! Alam mo yun, sabi, nanilita ko sa sarili ko sa kanya kasi ang laki ng ganito niya. Kaya tuloy siguro, naggaganyan na rin ako Para Brother Raymond, pag may kakausapin ako at papalagan ako, sige. Hindi, joke lang. Okay. Hindi, mahirap talaga yon. Talagang hindi ako para ako natulala. Nawala ako sa Nawala ako, nandito ako.
Sabi ko, paano kaya nangyari yun? Parang, ako patuloy yung natakot eh. Oo, di ba? Sabi, tatawagin, nandiyan pa naman si TJ sa labas, lahat ng mga taga-Bulacan nandito eh. Nung gabi na yun, sabi ko. Okay? So anyway, mga kapatid, huwag nating hayaan na kapag nag-issue o meron tayong blatantly persistently blatant brethren. Hindi ko sinasabing i-ano nyo sila, ibig sabihin, wag nyo silang pagpapansinin. Meron off-limit tayo, meron tayong limitation. Okay? Pag nagkita kayo sa Carrefour, kamusta ka na? Okay? Nagsisi ka na ba sa ginawa mo? Pwede mo sabihin yung ganun eh. Nagsisi ka na ba o nagpapatuloy ka pa? Diba? Ano lang naman yun? Kamusta lang? Kamusta? Mabuti? O, ganun lang yun. Wag nang may may pabeso-beso pa. Kain tayo, na-miss kita eh. Ano na yun? Mali na yun. Alam nyo, ito listen very carefully. Ang ginagawa ng Kristiyano ng gano'n, halimbawa, mayroong gano'n, nadadamay ka, nagiging pasaway ka din, insubordinate ka. Kailangan dapat ikaw ay disiplinahin din. Hindi totoo yun. Ang tawag doon, insubordinate. Insubordination ang tawag doon. Halimbawa, sinabihan ko si Elijah, mark that man, do not have fellowship with him, even in restaurant, in public, do not what? Eat with him. Ngayon, nagkita sila, nagyayaan, nagkainan. Definitely, if I see and someone see Pastor Elijah, kumain sila kasama si blah blah blah, then Elijah will be put to what? Discipline. Why? That is called insubordination. Kasama yun sa ating church bylaw. Okay? Ang tawag doon, insubordination. Okay? So, yun. Pero sa ngayon, si Elijah, syempre, wala pa siya sa tamang edad. Di ba ngayon? Okay? So, ayan. So, common objections. Nakailang oras na tayo? Naka 42 na ako. Common objection, malapit na, tapusin ko lang to. Ano yung common objections dito? To separate from fellow believers is unloving. Totoo naman yun. Hindi natin yan, masakit talaga yun. Unloving yun. Okay? Wag nating, sabihin, alam ko naman, even me, minsan nagigitla ako. Sir Jake, wag ka na magpag-fellowship kay ganyan okay po. Wala na akong magawa. Anong gagawin ko doon? Pag sinabi sa akin, wag ka na magpag-fellowship sa kanila. Bakit? Sundin mo lang sinabi ko. Wala na akong Sabi ko, okay po. Kaya pag nakita ko siya, yung tao na yun, sinabihan ako, sinabihan ako ni Pastor Cornelio, ni Pastor Ben, Pastor Jake, wag ka na magpag-fellowship kay ganyan. Hindi na ako magtatanong yun. Kapag galing mismo sa senior ko, hindi na ako magtatanong. Bakit? Alam ko na yun. Bagamat sa puso ko masakit, totoo naman yun. Lahat tayo nasasaktan. Unloving ang tawag dun. But, love must be within the walls of truth. 1 John, o 2 John 1. Wala nang chapter yung 1, isang chapter lang yung 2 John. Okay? 2 John 1. And then to love is to obey God's commandments. Totoo naman yun. And this is love, that we walk after His commandments. This is the commandment that as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. So, kailangan natin sundin. Okay? Yung command, yung apostles' teaching. In other words, loving others is treating them according to God's word, not according to your feelings, di ba? Alright? Sorry, friendship kami. Di ba? Kung gano'n, ginagamit BFF nga eh. Beshi pa, di ba? Pero,
Loving others is treating them according to God's word, according to how God wants us to treat others, thus not separating from stubbornly disobedient brethren, as the scripture commands, is unloving. There can be no love apart from obedience to God's word. To love others is to treat them according to God's word. Doon na lang tayo sumunod, mga kapatid. Huwag nyo lang sundin yung feelings, yung nararamdaman nyo. Sundin na lang natin yung salita. Hindi tayo mapapahamak pag sinunod natin yung salita ng Diyos. Okay? To separate from fellow believers is to divide God's people. Actually, totoo naman yun. But to separate from fellow believers is to divide God's people. Cooperating with false teachers and apostates is a departure from the truth of God's word. On the other hand, obeying God's command to separate from unbelief is to abide in the truth. Therefore, the brethren who disobey God's command to separate from unbelief are the ones dividing God's people because they are departing from the truth. By separating from disobedient brethren, we stay where we are. O ano yung tama, di ba? Pag na kayong sumama dun sa mga magagaling tapos lumayo sa katotohanan. Ang dami ng magagaling ngayon. Di ba? Ang galing mag-preach. Audible voice. Ang galing magturo, ang galing mag-English. Ang pastor namin, barok eh. Nadamay pa yung English barok ko, di ba? Correct? Hindi, sa totoo lang, maraming mga magagaling na umaalis na hindi na nananatili sa katotohanan. At marami nadadala yun, kaya may division eh. Ba lumalayo sila dun sa church, kung ano yung... Kaya ang utos sa atin dito, manatili tayo kung saan tayo, kung anong katotohanan na pinangahawakan natin, wag natin iwan. Sino man yung magtuturo sa atin, wag natin iwan. Sino man yung papalit na leader sa church, yan man ay pag nagsalita, akala mo ay one time, I think I sent to Brother Benji, isang may sakit siya eh. Yung magsalita siya parang yung baboy, mangangoy. Ganun. Diba? Pero talagang, tinawag siya ng Diyos. Diba? Mas gusto ko pa pakinggan nyo kaysa sa magagaling. Diba? Magagaling, pero ilalayo yung puso mo sa katotohanan sa Diyos. Mainam na yung may kapansanan na hindi ka ilalayo sa katotohanan sa Diyos. Mas lalo kang ilalapit sa Diyos. Di ba? Amen? Huwag niyong iwan yung ganun kahit na pag nag-English, di ba? Di ba? Okay lang yun. At least hindi ka ilalayo sa katotohanan. Di ba? Anin mo naman yung English spoken yung dollar, tapos ang layo na pala ng tinuturo sa katotohanan. So be it, di ba? Ano pa dyan? Corporate or ecumenical evangelism produces good results. God's work, ito kasi yung mga gusto nila, yung gusto nila magkaroon ng good results. Kaya ang ginagawa, nakikipag-cooperate. Ecumenical evangelism produce good results daw sa kanila. God's work done in God's way produces only good results. Okay? God's work done in man's way, ito yung corporate and communal evangelism, meron tinatawag na done in man's way produce good and bad results. But if you done God's work, okay, done God's way produces only good results. So ano pipiliin mo? Makipag-join ka sa ecumenical dahil sa tingin mo may good results. Actually, meron din bad results doon. At mas marami yung bad results doon.
corporate or ecumenical evangelism also produces serious bad results. One of these results is that new converts are directed back to unbelieving churches. Ayun ang katotohanan doon. So we must evangelize the lost at any cost. Ano yun? To the extent that wag tayong sabihin, wag natin gamitin yung magipag-compromise, okay? Yan ay dangerous. We must evangelize the lost in God's way. Okay? Wag tayong gumamit wag tayong, pupunta ako dun sa in-invite ako ni Padre Damaso para magpipreach ako ng doon, di ba? Correct? Amen? Nandun ka sa area, may nag-response dun sa gospel. Tapos ipinaano mo din dito kayo mag-church kay Padre Damaso. Tapos, wala din. Di ba? So, ulitin ko mga kapatid, itong ating natutunan sa separation, makatutulong ito sa atin. Okay? So, other than next, iba na yung lesson natin, ibang topic naman. But, see to it, ulitin ko mga kapatid, hindi po biro ang mag-withdraw sa kanila, hindi po biro ang lumayo sa kanila, hindi po biro yung tawag na sabihin, hindi natin sila sabihin na brother kasi tatanggalin natin. Hindi po biro yun. Masakit yun. Okay? Ang lagi na lang natin ginagawa sa mga persistently, blatantly disobedient brethren, okay, is to pray for them. Lord, kayo na po ang kumausap kay, hindi ko siya tatawagin brother, kasi yun ang sinasabi ni Paul. Kayo na po ang kumausap kay Elijah si Pagan. Gabi-gabi ko ipapipray. Malay mo, isang araw kinausap siya ng Panginoon. Bumalik. Nag-repent. Pastor, umiiyak siya. Iyak na iyak. Nagsising-sisi na siya sa kanyang ginagawa. Pero wag naman sana, kung meron kayong pusang, wag naman sanang humantong sa kayo ay 50-50 na. Ngayon pa lang, pag may panahon pa tayo magsisi, kung insubordinate tayo, kung meron tayong inside, hindi ko naman nakikita yung puso natin ang puso ninyo, so to speak. Kung meron kayong ganitong karakter, magsisi na kayo. Okay? Magsisi na tayo. Hanggat nakakapagsalita pa tayo, hanggat nakakapunta pa tayo sa church, okay? At tayo namang mga kapatiran, kapag may pag sinabi ng church na wag nating bagamat masakit, wag niyo na po silang i-fellowship na kakain kayo sa na nag-fellowship kayo na kayo lang. Okay? Na may beso-beso pa. Actually, to be honest with you, sa ating church constitution, you are also to be disciplined. Okay, mas mainam wag na lang. Pa-pray mo lang siya, kamusta? Paalam, ano lang 'yon. O kaya i-exhort mo, nagbago ka na ba? O yung mga hindi siya nagbago ka na ba sa mo? Okay, magsisi ka kasi umalik ka sa Diyos. Nag-aantay ang Diyos sa'yo. Mas mainam yan. Kaysa sa madamay tayo sa Actually, may sumpa kasi yan. Okay? Anyway, we will end there. So, thank you very much for your time in listening. Let's go to God in prayer. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon. Lord, once again, salamat po sa pagtuturo mo sa amin. May mga bagay po, Panginoon, na na-expose kami sa tama na hindi po namin natututunan noon
Ang alam lang namin, pag pinag-uusapan ang church or pagiging Kristiyano, unlimited na po, Panginoon, o generally, Panginoon, ay pare-parehas na lahat ng Kristiyano. Pero salamat, Panginoon, mayroong ganitong mga institusyon ng pag-aaral na hindi pala lahat ng Christian churches ay sasamahan namin at maituturing naming kaparehas namin. Hindi po lahat, Panginoon Diyos. Meron pong mangilan-ngilan na hindi po namin kasama. Meron din po mga nagpa-practice na tila baga sa kanila mali kami, sila lang ang tama. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng espiritu na nakaka-discern ng biblical principle na pwede po namin ipamuhay, Panginoon Diyos. May mga bagay na pinapractice ang church na masakit sa amin. Pero yun ang makatutulong sa amin. Katulad po, Panginoon, itong familial separation from false teachers and apostates, from persistently and blatantly disobedient brethren. Masakit po yun, Panginoon, lalo na naka-attach na sila sa puso po namin. Pero gayon pa man, Panginoon Diyos, kung magkagayon, mas susundin po namin. Tulungan niyo po kami na mas susundin po namin ang inyo pong salita at ang inyo pong utos sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagkakataon na ito. Lord, forgive us if we have taken glimpse of glory. And we pray, Father, that you may be glorified even in our in our midst, Panginoon Diyos. And as we depart temporarily, Lord, may you bestow the blessing unto us na wala po kaming sapat na silid na kalalagyan. In Christ, our Savior, we pray. Amen. Good evening po sa inyo lahat, and you are dismissed. And God bless you, and see you sa next Sunday, or this coming Sunday. This coming Sunday, by the way, is Brother Benji, if you can prepare, magkaroon kayo ng, just be ready.